Hi guys, so may share lang akong konting idea kung paano malalaman kung may power ba yung cellphone. For example, ito. So for example, sira yung LCD. Hindi mo alam kung sira LCD or bird na. So paano ba malalaman ng hindi mo binabaklas yung cellphone? So ito, ayun. Sira na LCD. Pero paano ba na malalaman kung ayos to? So ganito lang. Kailangan mo lang nito or product schematic, pero ito mas mura to eh. So tawag dito USB tester. So tsaka ito yan, ito matagal ko nang binili ito, medyo sira na kasi wala nang so paano ba gamit na ito? So ganito lang. So ang dapat mas advisable, gamitan mo ng 19 volts pang laptop para magamit mo yung full potential ng ganito, kasi to eh, fast charging, 5 volts hanggang 12 volts to. So sasalpak mo lang siya dito. Ayan, tapos ito yung input niya. Output niya lagi is ganun, 5 volts to 12 volts. Yung input niya hanggang 30 volts. So mas advisable siya 19 volts yung gamitin mo. Pero pwede naman siya sa 5 volts, kaso hindi siya fast charging kasi 5 volts lang input mo eh. So mas talaga 19 volts yung pang supply mo. Ayun oh. Pag sinalpak ko na 19 volts yan, ito. Tapos sasalpak mo lang dito. Yan. So paano ba malalaman kung may power yung cellphone? So ganito. So sa amperahe tayo titingin. Ayun oh. Dito sa A. So ito yung chart kung anong makita mo diyan. So may ibibigay akong chart dito sa amperahe kung anong makikita mo diyan, possible yun yung sira. So ito. So ayan. So pag nakita mo diyan ganito, 10 milliamps lang. Ayan, 20 to 20 crystal oscillator or CPU. So possible magre-revolve ka. Pero baka sa mga capacitor lang or So itong 70 milliamps to 100 charging IC. Tapos malabo 150 to 400 shorted components, overheating. So yan yung gagamit ka na ng voltage injector para makita mo yung shorted. So pag 500 to 600 CPU, MMC, UFC. So dyan yung possible na sira, dyan ka mag-troubleshoot. So tingnan natin kung ito, halimbawa ito. Ayan. So try natin. Diba? So sasalpa ko tong isa. Ito na lang. So ito, sira LCD nito. Ayan. Sinalpak. Yan, nagiging 200 siya. Tataas ng tataas yan. Ayun o. Ayun o, naging 1 amp siya, di ba? Ayun o, nag-fast charging siya. 8 volts, 9 volts, 8.8. Kasi nga fast charging to eh. Ayun o. So 1.1 amp. So ibig sabihin, good yung board na ito. LCD lang papalitan mo. Ayun o, 1.1 o. Goods yan. So iba naman. So fast charging, main voltage niya 5 volts. Pag nag-trigger yung fast charging, nag-iibang voltage niya. So ito, ginamitan ko lang ng ibang battery. Nagbabawal na technique. Sa Vivo to eh. Battery S20 plus to. Samsung. So ayan. 800. So goods din yung board.
Ayan, so palitan natin ng iba. Ayan, yung LCD nyo. Tataas pa kasi yan eh. Ayan. Sira ang LCD ng ano. Ayan. So 800 siya. So good siya, good yung board. Ito. So ayan, fast charging din siya, 8 volts, 9 volts. Ayan. Sabi niya full charge. Nakikita mo na full charge. Kaya mababa yung amperahe niya, full charge siya. So yun lang. Tsaka to. So pag may ano ka, goods to. Pag may home service ka, ito lang dadalhin mo. Okay, tapos power bank. Ito, ginawa kong power bank. Yan. So sasapak mo lang yan, hindi ka na magdadala ng kung ano-ano. Product schematic. Ito, power bank kung dadalhin mo. Labo kayo no, 4 volts. So pag sinalpak mo to, maluwag siya. Ito, charge ulit natin. Doon sa fast charging. Dito. So, tingnan natin. Okay. Ayan. Nag-trigger yung ano yun. Kasi nga mababa yung supply. Ayan, nag-trigger siya. 5 volts lang. Ayan, 6 volts. Dapat ano. Ayan. So, pwede kang gumawa ng power bank na 12 volts. Ayan. So, yun lang. So, kung may nasabi akong ano, mali, pwede naman i-correct para ano, sa iba. Comment mo na lang. At kung may idadagdag kayo, pwede din i-comment. At ilalagay ko din sa comment section kung gusto nyo itong bumili. Ganito. At itong USB tester. So lalagay ko na lang sa comment section yung link na Shopee. Ito DIY ko lang to eh. Ayun o. So magkwentuhan tayo sa comment section. Ayan. So ilalagay ko lahat ng link sa comment section nito para kung gusto nyo bumili. So yun lang, thank you.